Kinabukasan, maaga ako nagluto ng breakfast. Ayaw ko talagang makita sila. Parang sirang-plaka ang aking isip. Pabalik-balik yung mga naririnig ko kanina lang. Hindi na ako nag-abala sa pag-aayos ng sarili ko. Simpleng t-shirt at palda na hanggang tuhod ko. Sino naman ang gustong tumingin sa akin para na nga akong katulong sa bahay na ito. Saktong pagkatapos ko sa mga niluto ko ay yun din ang pagkababa nila. Narinig ko yung tawanan nila at sure ako na ito yung babaeng kasama niya kanina lang sa kwarto. Bigla naman nag-replay na naman sa isip ko yung mga narinig ko. Gusto kong magwala, gusto kong manakit at gustong kong tumigil itong aking pagmamahal sa kanya. Na sana silok na lang ulit pero wala na akong magagawa. Puso ko to. Anong laban ko? Kahinaan ko siya. Babe, nagugutom na ako. Sabi ng babae. Nasa kwarto na ako nung pagpasok nila sa kitchen. Narinig ko ang pinag-uusapan nila kasi malapit lang tong kwarto sa kitchen. Don't worry babe. May pagkain na dyan. Sabi naman ni Zeke. Pinagluto mo ko? Tanong pa nito. Hindi babe. Yung katulong ko nagluto nito. Sabi pa ni Zeke. Malinaw na malinaw ko narinig ang salitang katulong sa asawa ko. Gusto kong tawagan ang pamilya ko. Gusto kong tawagan si Luke pero kahit telepono ay wala. Akala ko babe ikaw lang mag-isa dito. Sabi pa nito. Sa tingin mo babe marunong ako magluto? Kaya nga may katulong ako hindi ba? Sabi pa nito. Parang hindi ako makahinga dahil sa pananakit ng aking dibdib. Tawagin mo na lang siya babe para sabay-sabay na tayong kumain. Sabi naman ng babae. Hindi wag na. Saka gusto kong masolo kita. Sabi pa nito. Ikaw talaga Sige kumain na tayo. Okay para maihatid na rin kita sa inyo. Sabi pa ni Zeke. Ilang sandali pa ay narinig kong tapos na silang kumain. Babe, wait lang may kukunin lang ako. Sige babe. Sagot naman ni Zeke sa babae. Lumabas ako ng kwarto ko at pumunta sa may kitchen nang may bigla nagsalita galing sa likuran ko. So, ikaw ang katulong niya? Tanong nito kaya humarap ako. Hindi siya mahirap magustuhan kasi talagang sobrang ganda niya at ang kinis-kinis. Parang maladyosa. Kumpara sa akin na para lang katulong dahil sa pananamit ko. Oo, ako nga. Nauutal kong sagot. Nakikita ko sa mga mata niya na parang ang saya niya sa mga nangyayari. Ilang sandali lang ay umalis na ito sa harapan ko. Bakit parang masaya siya? Tanong ko sa aking isip. Ang sunod naman pumasok sa kitchen ay si Zeke. Nakapang office attire na ito. Mas lalo siyang gwapo sa suot niya. Mamaya magluto ka Saka linisin mo yung bahay. Huwag kang magtatangkang tumakas Terry Alam mo kung paano ako magalit. Sabi pa nito sa akin. Tango lang ang naging sagot ko sa lahat ng mga sinabi niya. Narinig ko na lang ang papalayong tunog ng sasakyan. Napabuntong hininga na lang ako at kumuha ng isang plato para kumain. Pagkatapos ay hinugasan ko ito at nagsimula na naglinis ng bahay. Biglang may sumulpot sa harapan ko. Isang guard. Mystery, ako nga pala si Lee. Pagpapakilala nito. Anong kailangan mo? Tanong ko naman. Ma'am, isa po ako sa mga bodyguard ni Ma'am Ersa. Nandito po ako para ibigay sa itong cellphone na to. Ma'am, may number na ho yan ni Ma'am Ersa at saka nandiyan na rin po number ni Sir Luke. Sabi pa nito. Bigla nalaki ang mata ko sa sinabi niya. Paano nalaman ni Ersa to? Tanong ko dito. Ma'am, ang alam ko lang po ay pinaiimbestigahan ka niya. Sabi pa ng guard. Sabihin mo kay Ersa, salamat Sabi ko naman.
Opo, ma'am. Aalis na ito nang tinanong ko naman ito, paano ka pala nakapasok dito? Ma'am, madali lang bilugin ang mga gwardiya dito eh. Saka huwag kayong maglala. Safe kayo hanggang nandito ako. At saka ma'am, in-off ko po yung CCTV para hindi tayo makita. Sabi pa nito, maraming salamat Lee ha. Naku, utang na loob ko to sa iyo. Walang problema ma'am. Sabi pa ng guard at umalis na. Kaya dali-dali akong pumunta sa kwarto ko at inopen ang cellphone na binigay niya sa akin ni Ursa. Si Ursa ang matalik kong kaibigan simula nung bata pa kami. Tanungan nila na magkakambal pa raw kami. Pare-pareho lahat ng ayos namin. Tinawagan ko ito. Ilang sandali pa ay sinagot na nito. Terry, kumusta ka na? Naku, miss na kita. Narinig ko sa kabila ang hikbi niya. Ursa, namimiss na rin kita. Sagot ko naman, kung may kailangan ka ha, tumawag ka kaagad sa akin para matulungan kita. At saka nandyan na rin number ni Luke. Sabi pa nito, hindi ko mapigilan tumulo ang luha ko. Medyo nabuhayan ako ng loob. Salamat talaga Ursa ha, maraming salamat. Babawi ako sa iyo, okay? Hindi pa sa ngayon pero ako lang ang tatawag sa iyo ha, baka kasi makita ni Zeke ang cellphone. Salamat sa lahat Ursa ha. Sabi ko naman, basta ipangako mo sa akin na aalis ka dyan at sasabihin ko sa iyo kung paano ko nalaman ang lahat ng ito. Oo, tatakas ako Ursa, pangako yan. Oo, pag nakita tayo ha, okay? O sige, ibababa ko na to ha. Bye Ursa, mag-ingat ka ha, okay? Ikaw ang mag-iingat dyan, Terry. Mahal na mahal kita. Sabi pa niya, ikaw din, Ursa. Mahal din kita. Sabi ko, binaba na ang tawag. Hindi ko mapigilang mapangiti kasi kahit ang layo ko sa kanya ay nakuha niya pa akong ipaimbestiga. Napakaswerte ko kasi may kaibigan akong kagaya niya. Itinago ko ang cellphone ko sa lalagyan ng mga damit at lumabas sa kwarto na parang walang nangyari at pumunta sa CCTV at i-on ng mga kamera nito at lumabas para tapusin ang paglilinis. Nilinis ko ang binilin sa akin ni Zeke na dapat ko raw linisin sa araw na ito. Pagkatapos noon ay bumaba at nagluto na ng pananghalian na aking kakainin. Nahagip sa mata ko si Lee. Doon pala siya banda sa gate. Napansin siguro niya ako nakatingin sa kanya. Kaya bumalik siya at nginitian ko. Kaya ginantihan ko naman siya. Pagkatapos noon ay pumunta ako sa kwarto para magpahinga. Tiningnan ko muna ang aking cellphone at sakay binalik doon at humiga sa kama upang matulog. Ay, maraming salamat Lord at pinakinggan niyo po ang lahat ng hiling ko. Itutuloy.